Sinabi ni Tech June, no, mga ilan-ilan lang naman yan. But kahit na mga ilan-ilan lang yan, we need to show them, to tell them, to prove to them na hindi itong mga kanitong klase ng charity vlogger yung ah, gagamit lang no, ng tao para kumita. Alright, for today's video no, na ating re-reactionan ay itong collaboration no, ni Daddy Frankie at ni Tekram. No? And I'm very happy na itong collaboration na to is natuloy. No, it's because of those mga tinutulungan ni Daddy Frank ay ni Tekram na malapit sa lugar ni Daddy Frankie. So parang iti-turn over ni Tekram ang pag-aaruga o ang pagtulong dito sa dalawang nakakulong na magkapatid ata yun kay Daddy Frankie dahil mas malapit si Daddy Frankie. So, logically speaking, mas madali yung access ni Daddy Frankie kay doon sa mga tinutulungan ni Tegram. And at the same time, pareho naman silang charity vlogger. So, why not help each other? Diba? So, which is a good sign, a good thing. Dahil mas, kumbaga, mabibigyan ng pansin yung pagtulong dito sa mga tinutulungan ni Tegram na mailipat kay Daddy Frankie. And the facility-wise, may merong facility si Daddy Frankie dahil mayroon na bakod yung kanyang lugar, no, yung tirahan ni Daddy Frankie. Kaya, kumbaga, mas safer yung mga beneficiary nila na, kumbaga, kaya pang tumakbo or just in case makatakas, di ba? So, kumbaga, mas okay yung ginawa yun. So, napakalaking ano nito, napakalaking achievement no ng bawat isa na vlogger. And I'm very proud na both no, and of course Pony Aldi also nire-reactionan ko. So, kumbaga, to see them working together, diba, hand in hand, and parehong mataas ang respeto ko sa kanila, napakasaya ko no, bilang isang reactor no, ng mga ganitong klase ng community. Okay? But bago po ako pumunta doon sa ibang bagay na ating napansin o rin yung napansin bago natin pag-usapan yung pagkakaroon nila ng collaboration, mas nagbigay po sa akin ng atensyon or nakuha ang atensyon ko dito sa tinanong ni Tech June. Kasi these are the kind of mga scenario or mga questions na gusto kong marinig. At kasi bilang charity vlogger, for those who don't know, no, medyo mayroon pong batas na nilalabag ang mga nagcha-charity vlogging. No? Katulad ng nasabi ni Daddy Frankie dito, by law, talagang sasablay sila. Pero, meron pa rin naman pong paraan yan eh. No? May paraan pa rin po yan. Kasi kung papansinin nyo bakit ang Jessica Soho nag-features ng mga taong tinutulungan nila. Diba? Bakit hindi sila na nakakasuhan o walang nangyayari sa kanila. No? So, there are process na pinagdadaanan. And nakita na rin po natin yan kay Tekram. No? Nung time na nagkaroon na ng problema kay Dave na nagkaroon ng hatian. Everything, meron silang documentation. So that's one way of protecting yung mga ganitong klase ng vlogging. Pero hindi pa rin po naalis na nagiging question po yung the way na ginagawa ng mga charity vloggers doon sa kanilang mga beneficiaries. No? So doon sa mga nagkikritiko or mga kritiko ng mga charity vlogger, ito po yung isa sa sagot no na masasabi nating may punto, no, may laman at bakit ninyo kailangan questioning. Okay? So yun po yung lalamanin ng video ko na to. At kung bago pa lang po pala kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware ko sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Ay, matuto po kayo mag-fact check para hindi po kayo pagsabihan fake news. Okay, so allow me to play that portion na kung saan natanong nga ni Tech June no, si Daddy Frankie regarding sa kanyang take no, kung ano yung opinion niya doon sa
katanungan na noon pa yan, no? Noon pa tinatanong na yan. At actually, meron din kasi talagang mga vlogger na kumukundi na dito sa mga nagcha-charity vlog. No? Kasi nga, ginagamit nila yung kahirapan ng ating mga kababayan para kumita sila. Di ba? Yun yung yun yung malimit na sinasabi. Ini-expose mo yung kahirapan ng tao na yan para kumita ka. Which is totoo. Like, example natin yung kay Oliver. Di ba? Kay Oliver. Or yung sa Suma Siblings. Di ba? Nakita natin na talagang in-expose, nakita paano yung naging proseso nila at maraming naging views. Talagang nag-viral. Mas si Dave, nag-viral din yan. So, alam naman natin lahat na true views, no, mga views, the more views na meron ng isang vlogger, the higher the revenue. Tapos magkano lang yung napupunta doon sa mga beneficiary. Yan yung mga nagiging argumento ng mga ayaw sa mga nagcha-charity vlogger. No? Yan po yung kalimitang argument. Pero ito po yung naging sagot ni Daddy Frankie. Napakasarap sa pakiramdam. Daddy Frankie, gusto ko pong itanong sa inyo yung medyo controversial na tanong. Sige. Di ba, yung iba, yung mga sumisita sa atin, sa ganitong larangan, yun daw ginagamit daw natin yung kahirapan para, alam niyo yun, yung pong bagay po na yun, parang para daw tayo kumita. Alam niyo po yung kategory, di ba? Ano po masasabi? So, yun na, tinanong niya, no? Na nagagamit, na ginagamit lang ng mga charity vloggers yung kanilang mga beneficiary or yung kanilang kinokontent. Katulad ng paliwanag ko kanina, di ba? Na ina-expose yung kahirapan, yung kung ano man yung buhay na meron, no? Pinapakita yung mukha, di ba? Minor man yan or matatanda man yan. So, pag nakita ng mga tao, pinapanood, maraming views, sumataas ang revenues. Tapos, ano yung nababalik doon sa ginamit na tao, no? Yung beneficiary. So, ito po yung naging sagot ni Daddy Frankie. Daddy Frankie. Excuse. Regarding sa pananaw na yun, para sa akin kasi, depende na po yun kung paano mo iisipin at kung paano mo imamanage yung ganito, yung pagbablog. Kasi para sa akin po, correct me if I'm wrong, kasi sa akin, wala pa naman tong social media, wala pang pandemic, may business ako sa Makati. Lahat ng pumupunta, lalong-lalo na sa aking restaurant, may mga pumupunta doon, talagang kahit maliit, tinutulungan ko. Wow. And then, nung nagkaroon ng social media, hindi lang yung pumupunta doon ang natutulungan ko. May mga nagme-message sa amin para humingi ng tulong, kikwento nila yung buhay nila, at talagang nakita namin na deserve, pinupuntahan namin. Wow. So, through social media, mas marami pa tayong natutulungan. Mas nakakatulong pa tayo. Lumalawak yung pagtulong natin sa mga kababayan mahirap. Sige, sabihin na natin ginagamit. Pero para sa akin, sa pamamagitan po ng social media, ina-upload ko, nagkaka-revenue, mas lumalawak, mas marami ang natutulungan. Diba? Kaya, yung mga sinasabi nilang yan, kung sa batas, syempre batas mananalo sila. Pero para sa akin, sa batas ng Panginoon na nakakatulong, hindi ko na pinapansin yung sinasabi nilang yun. Kumbaga, okay. So, yan yung naging sagot ni Daddy Frankie. No, even Daddy Frankie knows, diba? By law, meron talaga. And actually, kung bubususin ninyo yan, meron po talagang batas about sa pagtulong na yan. Pero katulad po ng nasabi ko kanina, there is also a proper documentations para po hindi mo ma-violate yung laws na yan. At katulad po ng binanggit ko kanina, di ba? Nung panahon ng kay Dave, naglabasa ng mga papel, ng mga documentation, ng mga ebidensya, lahat may record po ang manalastas. So, those are one thing, no?
to avoid those mistake na pwede nating i-commit pag pumasok tayo sa batas. Ang kay Daddy Frankie naman, di ba, bago pa siya pumasok sa social media, tumutulong na siya. So ginamit niya lang ang social media to reach more people para matulungan niya. And at the same time, nagkakaroon siya ng earnings. At saan ba napupunta yung earnings niya? Di ba? Both sila ni Tekram. Oo, kumikita sila. Pero binabalik din naman nila, di ba? Tinutulong din nila doon sa mga mas kailangan din ng tulong. Oo, tinulungan nila itong taong to, sumobra yung pera nila, pero ibinabalik pa rin nila doon naman sa ibang tao. At nakikita po natin lahat yan. Di mo ba? At syempre, gumagastos sila. So may tao si Daddy Frankie. Saan niya kukunin yan? Alam nga naman kunin niya yan sa negosyo niya. Nalugi naman. Oo, yung pagtulong ay walang hinihinging kapalit. Totoo yan. But let's face the reality. Diba? Meron tayong batas. Bakit? Meron tayong gobyerno, meron tayong batas na nagbabawal. Pero meron din tayong ahensya ng gobyerno na dapat tumutulong sa mga taong yan. Nagfa-function po ba? Katulad ng mga taong tinutulungan nila Daddy Frankie at saka ni Tekram. Di ba? Kailangan yan ng intervention ng ating gobyerno. Anong nangyari? Yung kay Angela na lang, for example. Bago tinulungan ni Daddy Frankie yan, pinaubayan niya doon sa mga kamag-anak yan. Anong ginawa nung lumapit yung mga kamag-anak sa DSW? Ahensya ng government yun. Di ba? So, those are the things na medyo, kumbaga, hindi mo iisipin na, okay, may mali ako. Pero, ano ba yung ginagawa ng mga ahensya o ng mga taong dapat tumulong sa kanila? Nagagawa ba nila? So, yung kumu-question sa mga katulad nila Daddy Frankie, nila Tekram, nila Pony Alde, di ba? Ano po yung maitutulong ninyo if ever na sila ay tumigil sa ginagawa nilang yan? Yeah. And if there's a law governing sa pagtulong na ginagawa na yon ng mga charity vlogger, di ba? At pina-implement nyo yan, kaya nyo bang saluhin yung mga taong tinutulungan nila? Kaya nyo bang ibigay yung needs nila? Kaya nyo bang bigyan ng atensyon yung mga taong yan, na katulad ng ginagawa ng mga charity vloggers na to? Di ba? Oo, there are a few vloggers din, charity vloggers din na wannabe. May mga wannabe din talaga naman, totoo yun. Pero sa katulad ni Pony Alde, Tekram at saka ni Daddy Frankie, nakita naman po natin kung paano nila binabalik. Ako na nga lang po minsan yung medyo, baga hindi na sumasang-ayon dahil ultimo yung mga relatives natutulungan. No? Dahil ayaw din nilang masabi. Kasi aware sila sa mga ganyan. Aware yung mga yan, katulad ni Daddy Frankie at saka ni Tekram, aware. Kaya nga natanong din ni Tek Jun Aware sila sa mga ganyang mga sinasabi ng mga kritiko, no? O yung mga ayaw sa ginagawa nila, no? Na kumikita kayo. Totoo yan, kumikita talaga sila. No? Pero tingnan ninyo naman kung saan ba napupunta yung kinikita nila. Like Tekram, para sa kanya na nga, binibigay niya pa sa uli, binabalik niya pa uli sa mga beneficiaries niya. Binigay na sa kanya ng sponsor yon. By rights, kanya na yon. Pero anong ginagawa niya? Ginagamit niya pa para ibigay dun sa iba ng beneficiary. Like Daddy Frankie. I-example na lang natin yung yerong binili kay Ansing. 20,000 lang ang binigay. Magkano ang inabot nun? Ilang yero yun? Yung magkano isang yero? So, nagdadagdag sila. Di ba? Kumakain sila. Gumagasto sila sa gasolina nila. So, di ba? Marapat naman na at least mayroon silang matanggap, no? Meron din naman siguro dapat silang rights na gamitin yung kinikita nila doon dahil trabaho nila yung maghanap ng mga taong tutulungan. Dahil meron tayong mga kababayan na gustong tumulong sa mga ganong klaseng tao pero wala silang way. So nandirito yung mga katulad nila Daddy Frankie, nila Tekram, nila Pony Alde,
na may kakayanang gumawa nun. Pero hindi sapat yung financial support. So, nandiyan yung mga taong may mga mabubuting kalooban. Di ba? And, syempre, kailangan nilang kumita. Kailangan din nilang kumayod. Kailangan din nilang kumain. Oh, magpagasolina. So, saan nila kukunin yan? Doon sa revenue. So, wag nyo na masyadong questionin yung revenue. At doon sa mga, kasi nagiging talamak na yan eh. Pag alam nila charity vlogger at nagbabiral, may mga sumusulsol sa mga kamag-anak nitong mga tinutulungan nila na malaki ang kinikita niyan. Pero tingnan nyo po, no? Katulad si Daddy Frankie, ilan yung tao na yon? Pinapasahod niya yan. Bukod sa kumikita. May mga YouTube channel din yun. Si Daddy Frankie. Pero pinapasahod niya yan. Si Tekram, yung driver niya, yung nagbibideo sa kanya, yung nag-i-edit ng mga video nila, binabayaran nila yan. So, saan nila kukunin yan? Di ba? So, sana doon sa mga nanging-criticize, sa mga katulad nila Daddy Frankie, nila Tekram, nila Tony Alde, no? Pag-isipan niyo po muna and tignan niyo po kung anong klaseng tao yung inyong kinikriticize, yung inyong kino-question. Kung sila ba ay mga wannabe charity vloggers lang o may puso talaga sila na tumulong. Ako, I can say, no, na these three vloggers na aking pinopromote, no, ang aking nire-reactionan, si Tekram, Daddy Frankie at saka si Pony Alde, sila po yung masasabi kong may puso talaga sa pagtulong. Secondary na lang po yung kung sila man ay magbibigyan ng sponsor, no? Kung maging viral man yung video nila. Secondary na lang po yan. Kasi doon naman sila nagsimula lahat eh. Diba? Hindi naman sila nagsimula niya na malaki kagad yung kinita nila. Pero hindi sila umayaw. Nagpatuloy sila. Di ba? Tignan niyo yung history ng bawat isang yan. And there are other charity vloggers na may ganyang puso. Pugong biyahe. There's a lot. And of course, marami rin namang mga wannabe vloggers. Wannabe charity vloggers. No? Na kung titingnan niyo yung buhay, mas kailangan nila, mas, kumbaga, isa rin sila sa dapat beneficiary. Marami rin po akong nasaksihan ng mga gustong maging charity vlogger pero sa totoong buhay, sila mismo, kailangan din nilang tulungan muna sa sarili. Okay, so yun lang po yung gusto kong i-share and totoo yung sinabi ni Tech June, no? Mga ilan-ilan lang naman yan. But kahit na mga ilan-ilan lang yan, we need to show them, to tell them, to prove to them na hindi itong mga kanitong klase ng charity vlogger yung gagamit lang, no, ng tao para kumita. Okay? So, yun lang po yung gusto kong i-share sa content na to at hanggang dito na lamang. Maraming salamat.